Sa isang tahimik na baryo na napapaligiran ng matatayog na puno at malalawak na palayan ay naninirahan ang 22 taong gulang na si Adrian. Isa siyang simpleng binata na lumaki sa piling ng kanyang lola matapos pumanaw ang kanyang mga magulang noong siya ay bata pa lamang. Kilala siya ng buong baryo bilang masabag, matulungin, at tahimik. Hindi siya mahilig makisali sa mga usapan ng mga tao sapagkat naniniwala siyang mas maraming natututuhan ang isang taong marunong makinig kaysa magsalita. Araw-araw ay gumigising siya bago pa sumikat ang araw upang magtungo sa bukirin. Doon niya inilalaan ang halos buong maghapon sa pagtatanim, pagdidilig at pag-aalaga ng mga pananim. Sa gabi naman ay umuuwi siyang pagod ngunit may ngiti sa labi dahil alam niyang kahit mahirap ang buhay, marangal ang kanyang hanapbuhay. Ang kanyang lola na si Aling Teresa ay madalas magsabi ng mga kwentong minana pa raw sa kanilang mga ninuno. Karamihan sa mga ito ay tungkol sa mga mahiwagang bagay na nagtatago sa kabundukan, sa mga lumang puno at sa mga sinaunang kuweba. Hindi ito pinaniniwalaan ni Adrian. Para sa kanya, ang bawat pangyayari ay may paliwanag at ang kinabukasan ay bunga lamang ng sipag at tamang pagpapasya. Ngunit may isang kwento na paulit-ulit ikinukwento ng kanyang lola tuwing gabi. Ayon dito, maraming taon na ang nakalipas ay may isang alahero na nakalikha ng isang pambihirang singsing. Hindi ito yari sa ginto o pilak lamang. May kakaibang batong nakakabit sa gitna nito na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sinasabing ang sinumang karapat-dapat na magsuot nito ay magkakaroon ng kakayahang makita ang mga pangyayaring hindi pa nagaganap. Marami ang naghangad na mahanap ang mahiwagang singsing, ngunit wala ni isa mang nagtagumpay. Ang ilan ay nawala sa gubat, ang iba na may tuluyang nabaliw sa paghahanap dito. Dahil dito unti-unting naging alamat na lamang ang kwento. Hindi ito pinansin ni Adrian. Lumipas ang mga araw na tila walang magbabago sa kanyang buhay. Isang umaga matapos ang malakas na ulan, napansin niyang bumigay ang isang bahagi ng lupa sa likod ng kanilang bukirin. Dahil baka masira ang taniman, nagtungo siya roon upang siyasatin ang nangyari. Habang inaalis niya ang mga bato at putik, may tumama sa kanyang pala. Hindi ito bato. Isa itong maliit na kahungyari sa kahoy na halos bulok na dahil sa katagalan. Maingat niya itong hinugot mula sa lupa. Nang buksan niya ang kahon ay halos wala na itong laman maliban sa isang lumang piraso ng tela na nakabalot sa isang singsing. Hindi ito kumikinang na parang bagong alahas. Sa halip ay tila napakaluma na nito. Gayunman kapansin-pansin ang batong nakakabit sa gitna. Kahit natatakpan ng putik ay tila may sarili itong liwanag. Saglit niya itong pinagmasdan. Hindi niya alam kung bakit tila may kakaibang pakiramdam na dumadaloy sa kanyang katawan habang hawak niya ang singsing. Nang walang pag-aalinlangan ay isinuot niya ito sa kanyang daliri. Sa mismong sandaling iyon ay tila umikot ang kanyang paningin. Parang naglaho ang paligid. Nakita niya ang kanyang sarili na nasa gitna ng palengke. Maraming taong nagsisigawan habang nagtatakbuhan. Isang malaking truck ang nawalan ng preno at mabilis na bumabagtas sa kalsada. Sa gilid ay may isang batang babae na hindi makagalaw sa takot. Sa pangitaing iyon ay nakita niyang tumakbo siya upang iligtas ang bata. Ngunit hindi siya umabot. Nasagasaan ang bata. Biglang naglaho ang lahat. Napabalik siya sa kasalukuyan. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang hinihingal. Hindi niya maunawaan ang kanyang nakita. Napakalinaw ng bawat detalye. Amoy, kulay, mukha ng mga tao, maging ang iyak ng mga naroon ay tila tunay na nangyari. Pinilit niyang kumbinsihin ang sariling guni-guni lamang iyon. Ngunit habang naglalakad pa uwi, ay hindi maalis sa kanyang isip ang mukha ng batang nakita niya. Kinabukasan ay nagtungo siya sa palengke upang bumili ng mga kailangan ng kanyang lola. Habang naglalakad siya, ay napansin niyang eksaktong kapareho ng kanyang nakita ang paligid. Naroon ang tindahan ng gulay, naroon ang kariton ng prutas, naroon ang matandang nagtitinda ng isda. Unti-unting bumilis ang tibok ng kanyang puso.
bigla niyang nakita ang batang babae. Parehong damit, parehong mukha, parehong pulang laso sa buhok. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Maya-maya lamang ay narinig niya ang malakas na busina. Paglingon niya, ay nakita niyang mabilis na paparating ang isang truck. Walang pagdadalawang isip na tumakbo si Adrian. Hinablot niya ang bata at sabay silang gumulong sa gilid ng kalsada. Sa isang iglap ay dumaan ang truck sa mismong lugar na kinatatayuan sana ng bata. Napahinto ang buong palengke. Nagkatinginan ang mga tao. Ang driver ay nanginginig habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Mahigpit na niyakap ng ina ang kanyang anak habang umiiyak. Si Adrian naman ay nakatulala lamang. Hindi siya makapaniwala. Nangyari ang lahat ng kanyang nakita. Sa unang pagkakataon ay naniwala siyang may kakaibang kapangyarihan ang singsing. Ngunit kasabay ng kanyang pagkamangha ay may isang matandang lalaki sa kabilang dulo ng palengke. Ang tahimik na nakatingin sa kanya, hindi ito lumalapit. Hindi rin ito nagsasalita. Ngunit sa mga mata nito ay tila alam na alam kung ano ang isinuot ni Adrian. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Adrian na ang simpleng buhay na kanyang kinagisnan ay malapit nang mapalitan ng isang paglalakbay na puno ng hiwaga, panganib at mga lihim na matagal nang nakabaon sa nakaraan. Hindi mapakali si Adrian habang pauwi mula sa palengke. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang pangyayaring naganap. Hindi siya makapaniwalang ang kakaibang pangitaing nakita niya ay nangyari ng eksakto sa kanyang harapan. Ngunit higit sa lahat, hindi niya malimutan ang matandang lalaking nakatingin sa kanya mula sa kabilang dulo ng palengke. Hindi iyon karaniwang tingin ng isang taong nagtataka. Parang matagal na siyang naghihintay. Pagdating sa kanilang bahay, ay agad siyang sinalubong ng kanyang lola. "Anak, bakit tila namumutla ka?" tanong nito. Pinilit ngumiti ni Adrian. "Wala po, lola, napagod lang." Hindi na siya nagkwento. Hindi niya alam kung paano ipaliliwanag ang isang bagay na siya mismo ay hindi maintindihan. Kinagabihan ay inilabas niyang muli ang singsing. Inilapag niya ito sa mesa at matagal na pinagmasdan. Mukha lamang itong lumang alahas, ngunit alam niyang may kakaiba itong kapangyarihan. Marahan niya itong hinawakan, wala namang nangyari. Isinuot niya muli, tahimik pa rin ang paligid, napabuntong hininga siya. Marahil naisip niya, nagkataon lamang ang lahat. Ngunit bago pa siya makahiga ay nakarinig siya ng marahang katok sa kanilang pintuan. Lumabas siya upang tingnan kung sino ang dumating sa ganoong oras. Pagbukas niya ng pinto ay bumungad ang matandang lalaking nakita niya sa palengke. Maputi na ang buhok nito at halos nakayuko na ang katawan dahil sa katandaan. Nakasuot siya ng mahabang kayumangging balabal at may hawak na baston na yari sa matigas na kahoy. Hindi nagsalita ang matanda. Tahimik lamang itong tumingin sa kamay ni Adrian. "Ikaw?" Mahina nitong sambit. Napakunot noo si Adrian. "Magkakilala po ba tayo?" Umiling ang matanda. "Hindi." "Kung ganoon po, ano ang kailangan ninyo?" Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin muna ito sa kalangitan na unti-unti nang natatakpan ng mga ulap. "Hindi tayo maaaring mag-usap dito," nagulat si Adrian. "Bakit po?" "Dahil may nakikinig." Napalingon si Adrian sa paligid. Tahimik ang buong baryo. Wala siyang nakitang tao. Ngunit kakaiba ang bigat ng tinig ng matanda. Makalipas ang ilang sandali ay sumunod siya rito hanggang sa lumang puno ng balete sa dulo ng baryo. Doon lamang nagsimulang magsalita ang matanda. "Ang pangalan ko ay Elias." Tahimik na nakinig si Adrian. Hindi aksidenteng napunta sa iyo ang singsing. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Paano ninyo nalaman?" Napangiti ng bahagya ang matanda. "Sapagkat minsan ko na rin itong hinanap." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Adrian. Ibig sabihin, totoo ang kwento? Higit pa sa kwento. Napaupo ang matanda sa isang malaking ugat ng puno. Maraming siglo na ang nakalipas ay may 10 mahiwagang singsing na nilikha ng isang dakilang alahero. Bawat isa ay may natatanging kapangyarihan.
May singsing na nagbibigay ng pambihirang lakas. May singsing na nagpapagaling ng anumang sugat. May singsing na kayang magkubli sa paningin ng tao. At ang hawak mo, tumigil siya. Ang pinakamapanganib sa lahat. Napalunok si Adrian. Bakit po? Dahil kaya nitong ipakita ang hinaharap. Tahimik ang paligid. Tanging huni lamang ng mga kuliglig ang maririnig. Nakita mo na, hindi ba? Hindi nakapagsalita si Adrian. May batang muntik nang mamatay. Dahan-dahang tumango si Adrian. Hindi niya kailanman sinabi iyon sa kahit kanino. Paano ninyo nalaman? Napapikit si Elias. Dahil iyan ang unang pangitaing ipinapakita ng singsing sa bawat tunay nitong tagapagmana. Nanginginig ang mga kamay ni Adrian. Ibig sabihin, pinili ka nito. Hindi alam ni Adrian kung matatakot o matutuwa. Bakit ako? Hindi ko alam. Walang sino mang tao ang nakakapili sa mahiwagang singsing. Ang singsing ang pumipili. Napayuko si Adrian. Napakaraming tanong ang gumugulo sa kanyang isip. Kung totoo ang lahat ng ito, bakit siya? Isa lamang siyang karaniwang magsasaka. Hindi siya bayani, hindi siya mayaman, hindi rin siya makapangyarihan. Ngunit bago pa siya muling makapagsalita ay biglang nag-iba ang ekspresyon ni Elias. Tumayo ito at mabilis na tumingin sa madilim na kagubatan. Umalis na tayo. Bakit po? Huli na. Sa sandaling iyon ay may narinig silang mga yabag. 1, 2, 3. Unti-unting lumabas mula sa dilim ang 5 lalaking nakasuot ng itim na balabal. Natatakpan ng hood ang kanilang mga muka. Ang tanging kita lamang ay ang kanilang malamig na mga mata. Isa sa kanila ang humakbang pasulong. Ibigay mo ang singsing. Mariing tumanggi si Adrian. Wala akong ibibigay. Napabuntong hininga ang pinuno. Kung ganoon, unti-unti nitong inilabas ang isang mahabang espada. Huwag mo kaming pilitin. Mabilis na itinulak ni Elias si Adrian. Tumakbo ka! Hindi na nagdalawang isip si Adrian. Mabilis siyang tumakbo papasok sa kagubatan habang naririnig ang sigawan sa kanyang likuran. Humahampas sa kanyang mukha ang mga sanga ng puno. Halos mawalan siya ng hininga sa pagtakbo, ngunit hindi siya huminto. Makalipas ang ilang minuto ay napansin niyang wala na ang mga yabag sa kanyang likuran. Huminto siya upang huminga. Tahimik ang paligid. Ngunit nang tingnan niya ang singsing sa kanyang daliri, nagsimulang lumiwanag ang batong nakapaloob dito. Biglang naglaho ang kagubatan sa kanyang paningin. May panibago na naman siyang nakita. Sa pagkakataong ito ay ang kanyang sariling bahay, nasusunog. Naglalagablab ang apoy. Sa loob ay naroon ang kanyang lola, humihingi ng saklolo. Napasigaw si Adrian. At sa isang iglap ay naglaho ang pangitain. Naiwan siyang nanginginig sa gitna ng madilim na kagubatan. Alam niyang hindi iyon basta panaginip. Kung paanong nailigtas niya ang batang babae sa palengke, naniniwala siyang ang bagong pangitaing iyon ay isa na namang babala. At kung hindi siya kikilos agad, maaaring mawala ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Sa gitna ng madilim na kagubatan ay nanatiling nakatayo si Adrian. Hindi niya magawang alisin ang tingin sa singsing na suot niya. Ang batong nakapaloob dito ay unti-unti nang nawalan ng liwanag, ngunit nananatiling malinaw sa kanyang isip ang kakilakilabot na pangitaing kanyang nasaksihan. Nakita niya ang kanilang bahay na nilalamon ng apoy. Nakita niya ang kanyang lola na nakulong sa loob at narinig niya ang paghingi nito ng saklolo. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa baryo. Habang papalapit siya, ay lalo lamang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas mula nang iwan niya si Elias. Hindi rin niya alam kung ano ang sinapit ng matanda matapos siyang utusang tumakas. Isa lamang ang nasa isip niya. Kailangan niyang mailigtas ang kanyang lola. Nang marating niya ang daan papunta sa kanilang bahay ay napansin niyang tahimik ang buong baryo. Ang mga ilaw sa bawat tahanan ay unti-unti nang pinapatay habang ang karamihan sa mga tao ay nagpapahinga na. Wala pang apoy.
Wala ring usok. Huminto siya sandali at pilit na kumalma. Maaaring hindi pa nangyayari ang kanyang nakita. Ngunit alam niyang darating iyon. Pumasok siya sa kanilang bahay. Naabutan niyang naghahanda na ng higaan si Aling Teresa. Adrian, kanina pa kita hinihintay. Nag-aalala na ako. Lumapit siya at mahigpit na niyakap ang matanda. Nagulat si Aling Teresa. Bakit? Ano ang nangyari? Wala po. Gusto ko lang po kayong mayakap. Ngumiti ang matanda at marahang tinapik ang kanyang likod. Huwag kang mag-alala sa akin. Matanda na ako pero matibay pa ang katawan ko. Napangiti si Adrian, ngunit hindi nawala ang kanyang pag-aalala. Hindi siya natulog ng gabing iyon. Tahimik siyang naupo malapit sa bintana habang pinagmamasdan ang paligid. Lumipas ang 1 oras. Walang nangyari. Lumipas pa ang 1 pang oras. Tahimik pa rin ang buong baryo. Halos isipin niyang nagkamali ang ipinakita ng singsing. Ngunit pagsapit ng hating gabi ay may naamoy siyang kakaiba. Usok. Tumayo siya agad. Mula sa likod ng bahay ay may manipis na usok na unti-unting tumataas. Napatakbo siya palabas. Sa likuran ng kanilang bahay ay may maliit na kamalig kung saan nakatambak ang mga tuyong dayami. Nagliliyab na ang isang sulok nito. Dahil sa malakas na hangin ay mabilis na kumalat ang apoy patungo sa kanilang bahay. Apoy! Sigaw ni Adrian. Agad niyang kinuha ang mga timba at nagsimulang magsalok ng tubig mula sa balon. Kasabay nito ay ginising niya ang kanyang lola. Lola, lumabas na po kayo. Nagmamadaling lumabas si Aling Teresa habang naguguluhan. Unti-unti nang nagigising ang kanilang mga kapitbahay dahil sa sigawan. Naglabasan ang mga tao na may dalang timba at palanggana. Lahat sila ay nagtulong-tulong sa pag-apula ng apoy. Makalipas ang ilang minuto ay tuluyan ding namatay ang apoy bago pa ito tuluyang kumalat sa buong bahay. Napaupo si Adrian sa lupa habang hinihingal. Kung nahuli lamang siya ng ilang minuto, maaaring nangyari ang eksaktong nakita niya sa pangitain. Lumapit ang kapitan ng baryo. Mabuti na lamang at agad mong napansin ang apoy. Tumango si Adrian. Hindi kayang sabihin ang totoo. Habang abala ang mga tao sa paglilinis ng nasunog na kamalig, ay may isang binatang lumapit sa kanya. Ito ay si Marco, ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata. Ano bang nangyayari sa iyo? Tanong nito. Bakit parang alam mong magkakaroon ng sunog? Hindi agad nakasagot si Adrian. Hindi niya maaaring sabihin ang lihim ng singsing. Wala. Naamoy ko lang ang usok. Napatingin si Marco sa kanya. Hindi siya kumbinsido. Ngunit hindi na rin siya nagtanong. Kinabukasan ay sinuri ng mga taga-baryo ang pinagmulan ng apoy. Napag-alaman nilang hindi ito aksidente. May bakas ng langis sa paligid ng kamalig, may sadyang nagsimula ng sunog, nagkatinginan ng mga tao. Sino ang gagawa nito? Habang pinag-uusapan niyon ng lahat ay napansin ni Adrian ang isang piraso ng itim na tela na nakasabit sa sirang bakod. Dahan-dahan niya itong kinuha. Kapareho iyon ng telang suot ng 5 lalaking humabol sa kanya sa kagubatan. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Elias. Hindi tayo maaaring mag-usap dito dahil may nakikinig. Ibig sabihin, hindi sila tumigil sa paghahanap sa kanya. Ngunit paano nila nalaman kung saan siya nakatira? Napahigpit ang hawak niya sa tela. Sa sandaling iyon ay may narinig siyang mahinang tinig mula sa likuran. Hinahanap kita. Mabilis siyang lumingon. Isang batang lalaki ang nakatayo roon. Halos 10 taong gulang lamang ito. Hindi kita kilala. Sabi ni Adrian, may ipinapabigay lang sa akin. Iniabot ng bata ang isang maliit na sisidlang kawayan na mahigpit na nakasarado. Sino ang nagbigay nito? Hindi ko po kilala, matanda po siya. Pagkasabi noon ay tumakbo na ang bata. Maingat na binuksan ni Adrian ang sisidlan. Sa loob ay may nakarolyong piraso ng lumang papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Isa lamang ang nakasulat. Kung nais mong mabuhay ang mga taong mahal mo, pumunta ka sa lumang bantayan bago sumikat ang araw. Mag-isa ka lamang. Elias! Napabuntong hininga si Adrian. Buhay pa si Elias!
Ngunit bakit kailangan niyang pumunta roon ng mag-isa? Ano ang napakalaking lihim na hindi maaaring marinig ng iba? At higit sa lahat, sino ang mga lalaking nakaitim na walang sawang humahabol sa mahiwagang singsing? Dala ang napakaraming tanong, mahigpit niyang isinilid ang sulat sa kanyang bulsa. Alam niyang ang pagtungo sa lumang bantayan ay maaaring magbukas ng mga lihim na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Hindi halos nakatulog si Adrian sa buong magdamag. Paulit-ulit niyang binasa ang sulat na iniabot ng batang lalaki. Maikli lamang ang mensahe, ngunit sapat na iyon upang mabalot ng pangamba ang kanyang isipan. Kung nais mong mabuhay ang mga taong mahal mo, pumunta ka sa lumang bantayan bago sumikat ang araw. Mag-isa ka lamang. Alam niyang hindi biro ang paanyayang iyon. Kung bitag man iyon, maaaring hindi na siya makabalik. Ngunit kung hindi siya pupunta, baka lalo lamang mapahamak ang kanyang lola. Bago pa sumilip ang unang liwanag ng umaga, ay tahimik siyang lumabas ng bahay. Sandali niyang pinagmasdan ang kanyang lola na mahimbing pang natutulog. Babalik po ako, mahina niyang bulong. Isinara niya ang pinto at nagsimulang maglakad. Ang lumang bantayan ay matatagpuan sa pinakamataas na bahagi ng burol sa hilagang dulo ng baryo. Noon pa man ay bihira ng puntahan iyon ng mga tao. Ayon sa matatanda, isa raw itong dating tore na itinayo upang bantayan ang buong lambak laban sa mga mananakop. Ngunit sa paglipas ng maraming taon ay gumuho ito at unti-unting nilamon ng mga halaman. Habang papalapit si Adrian ay lalong lumalamig ang simoy ng hangin. Napansin niyang kakaibang katahimikan ang bumabalot sa lugar. Walang huni ng ibon, walang kuliglig. Tanging ang mahinang pagaspas ng hangin ang maririnig. Pagdating niya sa tuktok ay nakita niyang nakatayo roon si Elias. May benda ang kaliwang braso nito at halatang may mga sugat sa mukha. Ngunit matatag pa rin ang kanyang tindig. Akala ko hindi ka darating, sabi ng matanda. Hindi ko pwedeng baliwalain ang sulat ninyo. Tumango si Elias. May mga bagay na kailangan mo nang malaman. Lumapit siya sa isang malaking batong halos natatakpan na ng lumot. May nakaukit dito na isang simbolo. Parehong simbolo ng nakikita ni Adrian sa loob ng mahiwagang singsing. Napatigil siya. Iyan? Oo, sagot ni Elias. Hindi lamang ang singsing ang may ganitong tanda. Marahang hinaplos ng matanda ang ukit. Maraming daang taon na ang nakalipas ay may isang samahan na tinawag na mga tagapagbantay ng panahon. Tahimik na nakinig si Adrian. Ang tungkulin nila ay bantayan ang 10 mahiwagang singsing upang hindi ito mapasakamay ng mga taong sakim sa kapangyarihan. Saan sila ngayon? Napayuko si Elias. Wala na. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Naubos sila sa isang digmaan. Anong digmaan? Isang digmaan na halos walang nakaaalam. Malalim ang buntong hininga ng matanda. May isang tao noon na naniwalang kaya niyang baguhin ang buong mundo kung makukuha niya ang lahat ng 10 singsing. Nagtagumpay ba siya? Hindi. Ngunit napakalaki ng naging kapalit. Tumahimik si Elias. Libo-libong buhay ang nawala. Napahigpit ang kamao ni Adrian. Kaya hanggang ngayon ay may mga taong naghahanap pa rin sa mga singsing. Bakit? Dahil naniniwala silang maaari pa ring matupad ang pangarap ng kanilang pinuno. Biglang naalala ni Adrian ang 5 lalaking nakaitim. Sila ba ang humabol sa akin? Tumango si Elias. Tinatawag nila ang kanilang sarili na anino ng bukang liwayway. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang singsing. Bago pa makapagtanong si Adrian ay biglang nagsimulang lumiwanag ang batong nakakabit sa kanyang singsing. Napaatras siya. Unti-unting naglaho ang paligid. Muli siyang dinalaw ng isang pangitain. Sa pagkakataong ito ay nakita niya ang lumang bantayan. Ngunit wasak na ito. May mga bakas ng labanan sa paligid. Nakahandusay sa lupa si Elias. Duguan. Halos hindi na gumagalaw. Sa harapan nito ay may isang lalaking nakasuot ng maitim na balabal. Hindi makita ang kanyang mukha. Ngunit hawak nito ang singsing ni Adrian.
Pagkatapos ay tumingala ang misteryosong lalaki. Direkta siyang tiningnan. At sa kabila ng pangitain ay tila nakita siya nito. Unti-unti itong ngumiti, nagising si Adrian mula sa pangitain at napaatras. Hindi! Mahina niyang sambit. Agad siyang nilapitan ni Elias. Ano ang nakita mo? Hindi agad nakasagot si Adrian. May mamamatay. Sino? Kayo. Tahimik ang matanda. Hindi man lamang siya nagulat. Parang matagal na niyang inaasahan ang sagot. Kung ganoon, mahinahon niyang wika, papalapit na sila. Bakit hindi tayo umalis? Hindi tayo makakatakas habang nasa iyo ang singsing. Napakunot noo si Adrian. Bakit? Dahil nararamdaman nila ang kapangyarihan nito. Biglang umihip ang malakas na hangin. Kasabay noon ay narinig nila ang sunod-sunod na yabag. Hindi lamang 5, hindi lamang 10. Marami. Lumabas mula sa kagubatan ang mahigit 20 lalaking nakasuot ng itim na balabal. Tahimik silang pumaligid sa lumang bantayan. Sa gitna nila ay may isang lalaking mas matangkad kaysa sa lahat. May pilat siya sa kaliwang pisngi at malamig ang titig ng kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang humakbang palapit. Matagal ka naming hinanap, Elias. Hindi sumagot ang matanda. Tapos na ang pagtatago. Tumawa ng bahagya ang pinuno. At narito na rin pala ang bagong tagapagmana. Napatingin siya kay Adrian. Ibigay mo ang singsing. Mariing umiling ang binata. Hindi. Kung ganoon... Ibinunot ng pinuno ang kanyang mahabang espada. Kukuhanin namin ito sa pamamagitan ng lakas. Kasabay ng kanyang utos ay sabay-sabay na sumugod ang mga lalaking nakaitim. Mabilis na itinulak ni Elias si Adrian sa likuran. Ano man ang mangyari, sigaw ng matanda, huwag mong hayaang makuha nila ang singsing. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Adrian na wala na siyang matatakbuhan. Ang tanging pagpipilian niya ngayon ay harapin ang panganib na matagal nang naghihintay sa tunay na may-ari ng singsing na nakakakita ng hinaharap. Mabilis na sumugod ang mga lalaking nakasuot ng itim na balabal. Ang kanilang mga yabag ay umalingaw-ngaw sa lumang bato ng bantayan habang unti-unti nilang pinaliligiran sina Adrian at Elias. Napaatras si Adrian. Hindi pa siya kailanman humawak ng espada. Hindi siya mandirigma. Isa lamang siyang magsasaka na nasanay sa pag-aararo ng bukid at pagtatanim ng palay. Ngunit ngayon, nasa harapan niya ang mga taong handang pumatay upang makuha ang mahiwagang singsing. Umalis ka, sigaw ni Elias. Huwag mong isipin ang matanda, iligtas mo ang singsing. Hindi na nakapagsalita si Adrian. Kasabay niyon ay dumating ang unang kalaban. Iwinasiwas nito ang kanyang espada. Mabilis na umiwas si Adrian. Ang talim ay tumama sa isang malaking bato at nagdulot ng malalim na hiwa rito. Napagtanto niyang kung siya ang tinamaan, tiyak na hindi siya makaliligtas. Muling sumalak ang isa pang lalaki. Habang paatras ng paatras si Adrian ay biglang uminit ang singsing sa kanyang daliri. Muling nagliwanag ang batong nakapaloob dito. Sa isang iglap ay tila bumagal ang buong paligid. Nakita niya ang susunod na galaw ng bawat kalaban. Nakita niyang ang lalaking nasa kanan ay susugod sa kanyang tagiliran. Ang nasa kaliwa naman ay haharang sa kanyang daraanan, samantalang ang nasa likuran ay maghahagis ng patalim. Hindi pa man nangyayari ang lahat ay malinaw na niya itong nakita. Agad siyang kumilos. Tumalon siya pakaliwa. Sa mismong sandaling iyon ay dumaan ang patalim sa lugar na kinatatayuan niya kanina. Nagulat ang mga kalaban. Parang alam ng binata ang bawat kilos nila. Muling sumugod ang tatlo. Ngunit sa bawat pag-atake nila ay nakakaiwas si Adrian. Hindi dahil mahusay siyang lumaban, kundi dahil nakikita niya ang mangyayari ilang sandali bago ito maganap. Napansin iyon ng pinuno ng mga nakaitim. Hindi nawala ang malamig na ekspresyon nito. Kung ganoon, sabi niya, nagising na ang tunay na kapangyarihan ng singsing. Samantala, buong lakas na nakikipaglaban si Elias gamit ang kanyang baston. Bagaman matanda na siya, mabilis pa rin ang kanyang mga galaw. Sa bawat hampas ay napapaatras ang kanyang mga kalaban.
Ngunit kapansin-pansin ang kanyang paghingal. Unti-unti nang nauubos ang kanyang lakas. Napansin yun ni Adrian. Sinubukan niyang lumapit upang tulungan ang matanda. Ngunit hinarangan siya ng pinuno. Dito ka lamang. Mabilis nitong inundayan ng espada ang binata. Sa muling pagkakataon ay nagliwanag ang singsing. Nakita ni Adrian ang susunod na 3 galaw ng lalaki. Agad siyang yumuko, lumihis, at umatras. Sunod-sunod na dumaan sa kanyang harapan ang matatalim na atake. Hindi man siya tinamaan ay halos mawalan siya ng balanse. Napakalakas ng kanyang kalaban. Hindi sapat ang makita ang hinaharap kung wala siyang kakayahang lumaban. Biglang ngumiti ang pinuno. Napansin mo rin. Nakikita mo nga ang mangyayari. Ngunit hindi sapat yon. Isang malakas na sipa ang tumama sa dibdib ni Adrian. Tumilapon siya sa lupa, napangiwi siya sa sakit. Bago pa siya makatayo, ay itinapat na ng pinuno ang espada sa kanyang leeg. Ibigay mo ang singsing. Tahimik si Adrian. Hindi siya sumagot. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamay. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit pakiramdam niya ay hindi dapat mapunta sa taong ito ang mahiwagang singsing. Biglang sumigaw si Elias. Adrian! Kasabay niyon ay mabilis na inihampas ng matanda ang kanyang baston sa pinuno. Napaatras ang lalaki. Nagkaroon ng pagkakataon si Adrian na makatayo. Ngunit bago pa sila makalayo, ay 3 kalaban ang sabay-sabay na sumalakay kay Elias. Tinamaan ng espada ang kanyang balikat, isa pa sa kanyang tagiliran. Lumuhod ang matanda sa lupa. Elias! Sigaw ni Adrian. Nais niyang tumulong, ngunit muli siyang hinarangan ng pinuno. Huwag mong sayangin ang oras. Matanda na siya. Ang kailangan namin ay ikaw. Napuno ng galit ang puso ni Adrian. Sa sandaling iyon ay uminit ng husto ang singsing. Napakalakas ng liwanag na inilabas nito. Napapikit ang lahat. Nang muling mamulat si Adrian ay nagulat siya. Hindi na siya nakakakita ng ilang segundo lamang sa hinaharap. Sa halip ay nakita niya ang mangyayari sa susunod na ilang minuto. Nakita niyang may bahagi ng lumang bantayan na malapit ng gumuho. Nakita niyang kapag bumagsak iyon ay matatabunan ang halos lahat ng mga kalaban. Ngunit, makakasama rin si Elias. Napakagatlabi si Adrian. Ano ang dapat niyang gawin? Kung wala siyang gagawin, mahuhuli siya ng mga kalaban. Kung pababagsakin naman niya ang lumang tore, maaaring mamatay ang matandang tumulong sa kanya. Napapikit siya. Naalala niya ang sinabi ng kanyang lola noon. Ang tunay na tapang ay hindi ang hindi natatakot, kundi ang paggawa ng tama kahit mahirap. Bigla niyang naisip ang isang paraan. Sa halip na sirain ang buong tore, mabilis siyang tumakbo patungo sa isang malaking haliging bato na sumusuporta sa sirang bahagi nito. Kinuha niya ang isang makapal na lubid na nakasabit sa lumang kampana ng bantayan. Buong lakas niya itong hinila. Umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng kampana. Kasabay niyon ay bumigay ang isang malaking bahagi ng pader. Ngunit hindi sa direksyong nakita niya sa pangitain. Dahil sa kanyang ginawa, nagbago ang pagbagsak ng mga bato. Tumilapon si Elias palayo sa panganib. Samantalang ang halos kalahati ng mga lalaking nakaitim ay natabunan ng gumuhong pader. Napuno ng alikabok ang buong lugar. Nagkagulo ang mga kalaban. Umatras! Sigaw ng kanilang pinuno. Mabilis nitong hinila ang ilan sa kanyang mga tauhan. Hindi na niya ipinagpatuloy ang laban. Bago siya tuluyang umalis, ay malamig siyang tumingin kay Adrian. Hindi pa ito ang katapusan. Magkikita tayong muli. Unti-unti silang naglaho sa loob ng kagubatan. Nang tuluyang tumahimik ang paligid, ay agad na nilapitan ni Adrian si Elias. Duguan ang matanda. Mabagal ang kanyang paghinga. Ngunit buhay pa siya. Mahina siyang ngumiti. Magaling. Hindi mo lamang nakita ang hinaharap. Nagawa mo rin itong baguhin. Napaluha si Adrian. Huwag po kayong magsalita. Dadaling ko po kayo sa manggagamot. Hinawakan ni Elias ang kanyang kamay. Hindi na makinig kang mabuti.
May inilabas siyang maliit na tansong susi mula sa kanyang bulsa. Ibinigay niya iyon kay Adrian. Hanapin mo? Ang silid ng mga alaala. Doon mo matatagpuan ang katotohanan tungkol sa singsing. Huwag mong hayaang mauna ang anino ng bukang liwayway. Pagkasabi niyon ay tuluyang nawalan ng malay si Elias sa mga bisig ni Adrian. Mahigpit na hinawakan ng binata ang maliit na susi. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang kanyang paglalakbay. At sa unang pagkakataon, naunawaan niyang ang kapangyarihang makita ang hinaharap ay hindi sapat. Kailangan din niyang matutuhang baguhin ito. Mabigat ang bawat hakbang ni Adrian habang pasan sa kanyang balikat ang walang malay na si Elias. Tahimik na ang paligid ng lumang bantayan. Tanging ang malamig na simoy ng hangin at ang mga guhong iniwan ng naganap na labanan ang nagpapaalala sa kanya na totoo ang lahat ng nangyari. Hindi na siya ang dating simpleng magsasaka. Sa loob lamang ng ilang araw, nabaligtad ang kanyang buong buhay. Nang marating niya ang paanan ng burol ay nasalubong siya ni Marco. Adrian! Napatakbo ang binata nang makita ang duguang si Elias. Anong nangyari? Huwag ka nang magtanong ngayon. Tulungan mo muna akong madala siya sa manggagamot. Hindi na nagsalita si Marco. Agad niyang inalalayan si Elias hanggang makarating sila sa tahanan ng matandang manggagamot na si Aling Salve. Maingat nitong sinuri ang mga sugat ng matanda. Matagal itong nanahimik bago nagsalita. Malalim ang mga sugat niya. Ngunit hindi iyan ang pinakaproblema. Napakunot noo si Adrian. May lason ng talim na tumama sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Lason? Tumango si Aling Salve. Hindi pangkaraniwang lason. Unti-unti nitong inuubos ang lakas ng katawan. Kung hindi siya mabibigyan ng lunas sa loob ng 7 araw, hindi na nito itinuloy ang sasabihin. Naunawaan na ni Adrian ang ibig nitong ipahiwatig. Tahimik siyang napaupo. Parang lalo pang bumigat ang kanyang dinadala. Lumapit si Marco at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ngunit hindi sumagot si Adrian. Habang nagpapahinga si Elias ay naalala niya ang maliit na tansong susi na ibinigay nito bago mawalan ng malay. Dahan-dahan niya itong inilabas. Napansin niyon ni Aling Salve. Saan mo nakuha iyan? Ibinigay po sa akin ni Elias. Biglang nagbago ang ekspresyon ng matanda. Kung ganoon, panahon na, napatingin si Adrian. May alam po kayo? Hindi agad sumagot si Aling Salve. Lumapit ito sa lumang cabinet at may inilabas na isang kupas na mapa. Inilapag niya iyon sa mesa. Matagal ko nang itinatago ito. Iniutos sa akin ni Elias na ibigay lamang ito sa taong magdadala ng tansong susi. Pinagmasdan ni Adrian ang mapa. May nakaguhit na kabundukan sa silangan. Sa gitna nito ay may isang simbolong kapareho ng nasa kanyang singsing. Sa ilalim ay may nakasulat, silid ng mga alaala. Nasaan po ito? Sa ilalim ng bundok, amihan. Ngunit hindi iyon madaling marating. Bakit po? Dahil ang lugar na iyon ay matagal nang isinara. At sinasabing walang sinumang nakakapasok doon nang hindi sinusubok. Tahimik na nakinig si Adrian. Anong klaseng pagsubok? Umiling si Aling Salve. Walang nakaalam. Dahil wala pang bumabalik. Napahawak si Adrian sa mapa. Kung naroon ang katotohanan tungkol sa singsing, wala siyang pagpipilian kundi ang puntahan iyon. Kinagabihan ay nagpaalam siya sa kanyang lola. Hindi niya sinabi ang buong katotohanan. Sinabi lamang niyang kailangan niyang umalis ng ilang araw upang tumulong sa isang kaibigan. Tahimik na nakinig si Aling Teresa. Pagkatapos ay may inilabas itong maliit na kwintas na yari sa kahoy. Suotin mo ito. Bakit po? Ito ang huling alaala ng iyong ama. Nagulat si Adrian. Hindi ko pa po ito nakita. Matagal ko itong itinago. Pakiramdam ko ay dumating na ang tamang panahon. Maingat niyang isinuot ang kwintas. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kakaibang init siyang naramdaman nang dumikit iyon sa kanyang dibdib.
Madaling araw pa lamang ay nagsimula na siyang maglakbay. Kasama niya si Marco na nagpumilit na sumama. Hindi kita hahayaang mag-isa. Mapanganib ang pupuntahan mo. Pero baka madamay ka. Mas mabuti nang magkasama tayong humarap sa panganib kaysa iwan kitang mag-isa. Ngumiti si Adrian. Sa gitna ng lahat ng nangyayari, malaking bagay ang magkaroon ng isang kaibigang handang sumama sa kanya. 3 araw silang naglakbay. Tinahak nila ang makakapal na kagubatan, malalalim na ilog at matatarik na bangin. Sa 3 araw ay narating nila ang paanan ng bundok amihan. Napakalawak ng bundok. Halos natatakpan ng makakapal na ulap ang tuktok nito. Habang papalapit sila, ay napansin ni Adrian ang kakaibang katahimikan. Walang ibon. Walang hayop. Parang mismong kalikasan ay nagbababala sa kanila. Biglang uminit ang singsing sa kanyang daliri, muli itong nagliwanag. Isang bagong pangitain ang lumitaw. Nakita niya ang kanyang sarili at si Marco na naglalakad sa loob ng isang madilim na lagusan. Biglang bumukas ang sahig. Nahulog si Marco sa isang napakalalim na hukay. Adrian! Iyon ang huling sigaw na narinig niya bago maglaho ang pangitain. Napasinghap si Adrian. Anong nangyari? Tanong ni Marco. Wala. Ngunit alam niyang hindi iyon wala. Muli na namang nagbabala ang singsing. Mahigpit niyang hinawakan ang balikat ng kanyang kaibigan. Ano man ang mangyari, huwag kang lalakad sa unahan ko. Nagtaka si Marco ngunit tumango na lamang. Habang papasok sila sa bunganga ng bundok, ay may napansin si Adrian. Sa gilid ng batong pader ay may maliit na butas na halos hindi mapapansin. Ipinasok niya roon ang tansong susi. Isang malakas na ugong ang narinig. Unti-unting gumalaw ang napakalaking pader ng bato. Dahan-dahan itong bumukas. Lumitaw ang isang sinaunang lagusan na matagal nang nakatago sa ilalim ng bundok. Malamig na hangin ang sumalubong sa kanila. Sa pinakadulo ng madilim na lagusan ay may mahinang bughaw na liwanag. Nagkatinginan sina Adrian at Marco. Pareho nilang alam na kapag pumasok sila roon, wala nang babalikan ang dati nilang buhay. Magkasabay silang humakbang papasok. At sa unang hakbang pa lamang nila sa lihim na lagusan, hindi nila namalayang may 2 pares ng matang tahimik na nagmamasid mula sa ibabaw ng bundok. Ang pinuno ng anino ng bukang liwayway ay nakangiti. Hayaan ninyo silang mauna. Kapag nahanap nila ang silid ng mga alaala, doon natin kukunin ang singsing. Tahimik na naglakad sina Adrian at Marco sa loob ng lihim na lagusan. Tanging ang mahinang bughaw na liwanag na nagmumula sa mga batong nakakabit sa dingding ang nagbibigay liwanag sa kanilang dinaraanan. Habang papasok sila ng papasok ay lalong lumalamig ang hangin. Parang unti-unting nawawala ang tunog ng mundo sa labas. Wala silang marinig kundi ang sarili nilang mga yabag. Mahigpit na hawak ni Adrian ang mapa at ang tansong susi. Paminsan-minsan ay napapatingin siya sa singsing na nasa kanyang daliri. Tahimik ito. Ngunit alam niyang anumang oras ay maaari na naman itong magpakita ng panibagong pangitain. Makalipas ang ilang minuto ay narating nila ang isang napakalawak na silid. Sa gitna nito ay may 3 malalaking pintuang bato. Sa ibabaw ng bawat isa ay may nakaukit na mga salita. Nakaraan, kasalukuyan, hinaharap, napakunot ang noo ni Marco. Alin kaya ang tamang daan? Hindi agad sumagot si Adrian. Lumapit siya sa gitna ng silid. May isang lumang pedestal na yari sa marmol. Sa ibabaw nito ay may nakasulat. Ang naghahanap ng katotohanan ay hindi maaaring tumakas sa sarili niyang mga alaala. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malalim na tinig sa buong silid. Tagapagmana ng singsing. Upang makapasok sa silid ng mga alaala, kailangan mong harapin ang 3 pagsubok. Hindi lakas ang iyong kakailanganin. Hindi rin talino, kundi ang katotohanang matagal mong iniiwasan. Pagkatapos ng mga salitang iyon ay kusang bumukas ang pintuang may nakasulat na nakaraan. Nagkatinginan sina Adrian at Marco. Magkasama tayo, sabi ni Marco.
Ngunit nang tangkain niyang pumasok ay tila may hindi nakikitang pader na humarang sa kanya. Hindi siya makausad. Muling nagsalita ang mahiwagang tinig. Ang unang pagsubok ay para lamang sa tunay na tagapagmana. Napabuntong hininga si Adrian. Lihim na lang muna kitang iiwan, tumango si Marco. Mag-iingat ka. Dahan-dahang pumasok si Adrian sa pintuan. Pagsara nito ay naglaho ang bughaw na liwanag. Napalitan ito ng maliwanag na sikat ng araw. Napalingon siya sa paligid. Nagulat siya. Hindi na siya nasa loob ng bundok. Nasa dati nilang bahay siya. Ngunit mas bago ito. Mas maayos. Narinig niya ang masayang tawanan. Mula sa kusina ay lumabas ang isang lalaking may mainit na ngiti. Kasunod nito ang isang babaeng may mahahabang buhok. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Hindi siya maaaring magkamali. Sila ang kanyang mga magulang. Napatigil siya. Mahigit 15 taon na mula nang huli niya silang makita. Nais niyang tumakbo at yakapin sila. Ngunit hindi niya magawa. Parang isa lamang siyang aninong nakamasid. Lumabas mula sa silid ang isang maliit na batang halos 5 taong gulang. Masigla itong tumakbo patungo sa kanyang ama. Siya iyon. Ang batang Adrian. Napuno ng lungkot ang kanyang puso. Nakita niyang buo pa ang kanilang pamilya. Masaya silang nagsasalo sa hapag, nagtatawanan, nagkukwentuhan. Isang buhay na matagal na niyang nawala, ngunit maya-maya ay may kumatok sa pintuan. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng maitim na balabal. Hindi makita ang mukha nito. May iniabot siyang maliit na kahon sa ama ni Adrian. Pagkabukas ng kahon ay lumitaw ang isang singsing, kaparehong-kapareho ng suot niya ngayon. Nag-usap ang dalawang lalaki, ngunit walang lumalabas na tunog. Parang sadyang itinatago ng alaala ang kanilang pinag-usapan. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang ama. Mabilis nitong isinara ang kahon. Niyakap siya ni Kalalto. Pagkatapos ay niyakap din ang kanyang ina. Makalipas ang ilang sandali, ay mabilis silang umalis ng bahay. Nagbago ang paligid, lumipas ang gabi, lumakas ang ulan. Sa gitna ng kagubatan ay nakita ni Adrian ang kanyang ama na nakikipaglaban sa mga lalaking nakaitim. Isa-isa nitong napabagsak ang mga kalaban. Ngunit napakarami nila. Mula sa likuran ay may isang lalaking palihim na sumaksak sa kanyang ama. Napaluha si Adrian, nais niyang tumulong, nais niyang baguhin ang nangyari. Ngunit wala siyang magawa. Bumagsak ang kanyang ama sa lupa. Lumapit ang kanyang ina upang tulungan ito. Ngunit siya man ay tinamaan ng palaso. Sa huling sandali ng kanilang buhay ay inilagay ng kanyang ama ang singsing sa maliit na kamay ng batang Adrian. Pagkatapos ay itinago siya sa loob ng isang malaking puno. Iyon ang huling alaalang nakita niya. Unti-unting nagdilim ang paligid. Lumuhod si Adrian habang pumapatak ang kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon ay nalaman niya ang katotohanan. Hindi aksidente ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Pinatay sila dahil sa mahiwagang singsing. Biglang muling nagsalita ang mahiwagang tinig. Natapos mo ang unang pagsubok. Ngayon ay sagutin mo. Kung mabibigyan ka ng pagkakataong baguhin ang nakaraan, ipagpapalit mo ba ang kapalaran ng marami upang mailigtas ang sarili mong pamilya? Napapikit si Adrian. Mabigat ang tanong. Kung sasagutin niyang oo, maaaring muli niyang makasama ang kanyang mga magulang. Ngunit paano kung kapalit nito ang buhay ng napakaraming tao? Naalala niya ang batang iniligtas niya sa palengke. Naalala niya ang kanyang lola. Naalala niya si Elias na handang ialay ang sariling buhay upang maprotektahan ang singsing. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi. Umalingaw ang kanyang tinig sa buong silid. Hindi ko babaguhin ang nakaraan kung ang kapalit ay ang kinabukasan ng iba. Mahal ko ang aking mga magulang. Hindi mawawala ang sakit ng pagkawala nila. Ngunit hindi ko hahayaang may iba pang mawalan ng pamilya dahil lamang sa sarili kong kagustuhan. Pagkasabi niya nito ay nagsimulang magliwanag ang buong silid. Unti-unting naglaho ang mga larawan ng kanyang nakaraan.
muling bumukas ang pintuan. Sa kanyang paglabas ay nakita niyang naghihintay pa rin si Marco, ngunit may napansin siyang kakaiba. Ang pintuang may nakasulat na kasalukuyan ay unti-unti nang bumubukas ng mag-isa. Kasabay nito ay narinig nila ang isang malakas na sigaw mula sa kailaliman ng bundok. Hindi iyon sigaw ni Marco. Hindi rin kay Adrian. Parang may ibang taong nakakulong sa loob ng susunod na silid. Nagkatinginan ang dalawang magkaibigan. Alam nilang ang ikalawang pagsubok ay mas mapanganib kaysa sa una. At hindi lamang ang kanilang katapangan ang susubukin nito, kundi pati ang kanilang pagtitiwala sa isa't isa. Nakaharap sina Adrian at Marco sa pintuang may nakaukit na salitang kasalukuyan. Mula sa makitid na siwang nito ay patuloy na lumalabas ang malamig na hangin. Kasabay nito ang mahinang sigaw na waray humihingi ng tulong. Nagkatinginan ang dalawang magkaibigan. Hindi ko gusto ang pakiramdam na ito, mahinang sabi ni Marco. Hindi rin ako, tugon ni Adrian. Pero kailangan nating magpatuloy. Dahan-dahang bumukas ang pintuan. Isang napakalawak na bulwagan ang bumungad sa kanila. Ang kisame nito ay napakataas at sinusuportahan ng matatandang haliging bato. Sa magkabilang dingding ay nakahanay ang malalaking salaming tila yari sa malinaw na kristal. Pagpasok nila ay kusa ring nagsara ang pintuan. Muling umalingaw-ngaw ang mahiwagang tinig. Ang nakaraan ay hindi maaaring baguhin, ngunit ang kasalukuyan ay bunga ng mga pasyang ginagawa sa bawat sandali. Sa ikalawang pagsubok, haharapin mo ang katotohanan ng iyong puso. Pagkatapos ng mga salitang iyon ay nagsimulang kumislap ang mga salamin. Isa-isa silang nagliwanag. Sa unang salamin ay nakita ni Adrian ang kanyang lola. Nasa kanilang bahay ito. Mag-isa, tahimik na nakaupo sa may bintana habang hawak ang lumang larawan ng kanyang mga magulang. Unti-unti itong napaluha. Napayuko si Adrian. Hindi niya namalayang ganoon kalungkot ang matandang iniwan niya. Sa ikalawang salamin ay nakita niya si Elias. Nakahiga pa rin ito sa higaan ni Aling Salve. Mabilis ang paghinga at namumutla ang mukha. Lalong lumalala ang epekto ng lason. Sa ikatlong salamin ay nakita niya ang mga lalaking nakaitim. Naglalakad sila sa kagubatan. Pinamumunuan sila ng lalaking may pilat sa pisngi. May hawak itong isang lumang pergamino. Itinuro nito ang bundok amihan. Ngumiti ito. Parang alam na alam nila kung nasaan sina Adrian. Biglang naglaho ang mga larawan. Napalitan ang mga ito ng isang bagong tanawin. Sa gitna ng bulwagan ay lumitaw ang tatlong pintuan. Sa ibabaw ng bawat isa ay may nakasulat. Iligtas ang iyong lola. Iligtas si Elias. Hanapin ang katotohanan. Napakunot noo si Marco. Ano ang ibig sabihin nito? Muling nagsalita ang mahiwagang tinig. Isa lamang ang maaari mong piliin. Kapag pinili mo ang isa, mawawala ang pagkakataong piliin ang dalawa. Napalunok si Adrian. Pakiramdam niya ay pinipiga ang kanyang dibdib. Kung uuwi siya upang iligtas ang kanyang lola, maaaring tuluyang mamatay si Elias. Kung tutulungan niya si Elias, maaaring mapasakamay ng mga kaaway ang lihim ng silid ng mga alaala. At kung ipagpapatuloy niya ang paglalakbay, maaaring kapwa niyang mabigo ang 2 taong nagmamahal sa kanya. Totoo ba ito? Tanong niya. Walang kasinungalingan sa silid ng mga alaala. Tahimik ang buong bulwagan. Napatingin si Marco sa kanyang kaibigan. Ano man ang piliin mo, sasamahan kita. Napangiti ng bahagya si Adrian. Salamat. Ngunit alam niyang ang pasyang ito ay siya lamang ang maaaring gumawa. Napapikit siya. Naalala niya ang mga sinabi ni Elias. Huwag mong hayaang mauna ang anino ng bukang liwayway. Naalala rin niya ang kanyang lola. Bumalik ka ng ligtas. Mahigpit niyang hinawakan ang singsing. Sa sandaling iyon ay muling nagliwanag ang bato. May panibago na naman siyang pangitain. Nakita niya ang 3 pintuan. Isa-isa itong binuksan. Sa unang pangitain ay pinili niyang iligtas ang kanyang lola.
Nakaligtas nga ang matanda, ngunit nakuha ng mga kaaway ang lihim ng silid ng mga alaala. Nagsimula ang isang malaking digmaan. Sa ikalawang pangitain ay pinili niyang iligtas si Elias. Nakaligtas ang matanda. Ngunit nasunog ang kanilang baryo. Marami ang namatay, kabilang ang kanyang lola. Sa ikatlong pangitain ay ipinagpatuloy niya ang paghahanap sa katotohanan. Nakita niyang may isang lihim na maaaring makapagligtas sa marami. Ngunit hindi niya nakita ang katapusan. Biglang naglaho ang lahat. Napamulat si Adrian. Ngayon ay naunawaan niya. Hindi ipinapakita ng singsing ang tiyak na mangyayari. Ipinapakita lamang nito ang maaaring mangyari. At ang tao pa rin ang gumagawa ng huling pasya. Dahan-dahan siyang lumakad. Ngunit sa halip na piliin ang alinman sa tatlong pintuan, tumigil siya sa gitna ng bulwagan. Hindi ako pipili. Biglang yumanig ang buong silid. Nagulat si Marco. Anong ginagawa mo? Tumingin si Adrian sa kawalan. Hindi ko matatanggap na tatlo lamang ang pagpipilian. Kung ang kapangyarihan ng singsing ay makita ang hinaharap, gagawa ako ng bagong landas. Pagkasabi niya noon ay itinaas niya ang tansong susi. Ipinasok niya ito sa maliit na butas na nakaukit sa pedestal sa gitna ng bulwagan. Umalingaw-ngaw ang malakas na ugong, unti-unting naglaho ang tatlong pintuan. Sa kanilang harapan ay bumukas ang isang lihim na daanan na hindi nila napansin kanina. Muling nagsalita ang mahiwagang tinig. Natagpuan mo ang sagot. Ang tunay na tagapagmana ay hindi sumusunod lamang sa kapalaran. Lumilikha siya ng panibagong kapalaran. Napabuntong hininga si Adrian. Hindi niya alam kung tama ang kanyang ginawa, ngunit iyon ang sinabi ng kanyang puso. Habang naglalakad sila ni Marco sa bagong daanan, ay biglang narinig ang isang malakas na pagsabog mula sa labas ng bundok. Kasunod nito ang sigawan ng maraming tao. Napahinto silang dalawa. Maya-maya ay may isang duguang lalaki ang pasuray-suray na tumakbo papasok sa lagusan. Isa siya sa mga tagapagbantay ng lumang bantayan na matagal nang itinuring na nawawala. Halos hindi na siya makahinga. Pagkakita kay Adrian ay agad niyang iniabot ang isang maliit na sisidlang kristal. Ingatan mo ito. Ito ang huling susi. Pumalik na sila. Hindi lang ang anino ng bukang liwayway ang kalaban ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Bakit? Sino pa? Hindi na nakasagot ang lalaki. Unti-unti siyang nalugmok sa sahig. Kasabay niyon ay umalingaw-ngaw sa buong lagusan ang mabibigat na yabag ng mga paparating na mandirigma. At sa pagkakataong ito, alam ni Adrian na mas mabagsik ang mga ito kaysa sa mga nakaharap niya noon. Nanginginig ang buong lagusan dahil sa papalapit na mga yabag. Ang bawat hakbang ay tila may bigat na nagpapatunay na hindi pangkaraniwang mga mandirigma ang paparating. Nakaluhod si Adrian sa tabi ng dugo ang lalaki. Mahina na ang paghinga nito. Mahigpit nitong hawak ang kamay ni Adrian. Huwag mo hayaang mabuksan. Hindi na nito na ituloy ang sasabihin. Unti-unti nitong ipinikit ang mga mata. Tuluyan na itong nawalan ng buhay. Tahimik na yumuko si Adrian bilang paggalang. Hindi man niya kilala ang lalaki, alam niyang isinakripisyo nito ang sariling buhay upang maihatid ang maliit na sisidlang kristal. Maingat niya itong isinilid sa kanyang bag. Biglang nagsalita si Marco. Adrian, napalingon siya. May mga aninong unti-unting lumilitaw sa kabilang dulo ng lagusan. 1, 2, 5, 10. Mahigit 30 armadong mandirigma ang dahan-dahang lumapit. Ngunit agad na napansin ni Adrian na hindi sila kabilang sa anino ng bukang liwayway. Iba ang kanilang kasuotan. Nakasuot sila ng kulay abong baluti na may simbolo ng isang ahas na paikot sa isang korona. Sa gitna nila ay isang babaeng may mahabang puting buhok. Matatag ang kanyang tindig at malamig ang kanyang mga mata. Huminto siya ilang hakbang mula kina Adrian. Ikaw ang bagong tagapagmana. Hindi ito tanong. Isa itong katiyakan. Sino kayo? Tanong ni Adrian. Bahagyang ngumiti ang babae.
Kami ang kapatiran ng walang hanggan. Maraming siglo kaming naghintay. Napakunot noo si Adrian. Hindi ko kayo kilala. Dahil binura ang aming kasaysayan, unti-unti siyang lumapit. Hinayaan ng mga tagapagbantay na paniwalaan ng lahat na ang anino ng bukang liwayway lamang ang kanilang kalaban. Ngunit ang totoo, kami ang tunay na kaaway nila. Mahigpit na hinawakan ni Marco ang kahoy na pamalong dala niya. Huwag ka nang lumapit. Hindi ito pinansin ng babae. Sa halip ay tumingin siya sa singsing ni Adrian. Napakakaganda pa rin. Mahigit 20 taon na namin iyang hinahanap. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Ibig sabihin, kayo ang pumatay sa aking mga magulang? Hindi agad sumagot ang babae. Ngunit sapat na ang kanyang katahimikan. Napuno ng galit ang puso ni Adrian. Sumagot ka. Totoo, parang huminto ang oras. Nanginginig ang mga kamay ni Adrian. Bakit? Dahil tumanggi silang ibigay ang singsing. Tulad mo. Bumilis ang paghinga ni Adrian. Muli niyang naalala ang mga ala-alang ipinakita sa kanya ng unang pagsubok. Ngayon ay alam na niya kung sino ang tunay na may sala. Hindi na ang anino ng bukang liwayway, kundi ang kapatiran ng walang hanggan. Biglang nagsalita ang babae. Ngunit hindi na mahalaga ang nakaraan. Ibigay mo ang singsing at hahayaan naming mabuhay ang iyong lola. Nagulat si Adrian. Paano ninyo nalaman? Napangiti ang babae. Matagal na naming binabantayan ang bawat kilos mo. Sa ngayon, nakapalibot na ang aming mga tauhan sa iyong baryo. Namutla si Adrian. Hindi niya alam kung nagsasabi ito ng totoo o nagsisinungaling lamang upang takutin siya. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi niya maaaring ipagsapalaran ang buhay ng kanyang lola. Napansin iyon ni Marco. Huwag kang makinig. Baka niloloko ka lang nila. Ngunit bago pa makapagpasya si Adrian ay biglang uminit ang singsing. Sa pagkakataong ito, mas maliwanag kaysa dati ang liwanag nito. Napapikit siya. Muling nagpakita ang pangitain. Nakita niyang ibinigay niya ang singsing. Ngumiti ang babaeng pinuno. Pagkatapos ay agad siyang pinaslang. Kasunod nito ay sinalakay ang kanilang baryo. Walang iniwang buhay. Nagbago ang pangitain. Sa ikalawang pagkakataon ay nakita niyang tumanggi siyang ibigay ang singsing. Nagkaroon ng matinding labanan. Maraming nasawi, ngunit may ilang taong nakaligtas, kasama ang kanyang lola. Biglang naglaho ang lahat. Napadilat si Adrian. Hindi na siya nag-alinlangan. Mariin siyang umiling. Hindi ko ibibigay ang singsing. Nawala ang ngiti ng babae. Kung ganoon, wala kang ibang pagpipilian. Itaas nito ang kanyang kamay. Kasabay niyon ay sabay-sabay na bumunot ng sandata ang lahat ng kanyang tauhan. Ngunit bago pa sila makasugod ay biglang umalingaw ang malakas na tunog ng isang sungay mula sa kailaliman ng bundok. Napalingon ang lahat mula sa kabilang lagusan ay lumitaw ang mga lalaking nakasuot ng itim na balabal. Pinangungunahan sila ng lalaking may pilat sa pisngi. Ang pinuno ng anino ng bukang liwayway. Napangiti ito. Mukhang hindi kami nahuli. Nagkatinginan ang dalawang pinuno. Halatang matagal na nilang kilala ang isa't isa. Selena, malamig na sabi ng lalaking may pilat. Victor, tugon ng babae. Sa unang pagkakataon ay nalaman ni Adrian ang kanilang mga pangalan. Ngunit higit siyang nagulat sa sumunod na sinabi ni Victor. Ang singsing ay hindi natin maaaring kunin hanggat hindi nabubuksan ang huling pintuan. Napakunot noo si Adrian. Huling pintuan? Napatingin ang lahat sa maliit na sisidlang kristal na nasa kanyang bag. Unti-unting nagliwanag ito. Kasabay niyon ay nagsimulang yumanig ang buong bundok. May isang napakalaking pintuang bato ang dahan-dahang umangat mula sa kailaliman ng silid ng mga alaala. Sa gitna nito ay may 10 hugis ng singsing. Ngunit isa lamang ang may liwanag. Ang hugis na katulad ng singsing na suot ni Adrian. Tahimik na tumingin ang lahat sa kanya. Naunawaan niyang ang pintuang iyon ang pinakahuling lihim
ng mga tagapagbantay. At ang tanging taong makapagbubukas nito ay siya mismo. Patuloy na yumanig ang buong bundok amihan. Mula sa kailaliman ng silid ng mga alaala ay dahan-dahang umangat ang napakalaking pintuang bato. Ang mga sinaunang ukit nito ay nagsimulang magliwanag na tila muling nagising matapos ang napakahabang panahon. Sa gitna ng pintuan ay nakaukit ang 10 magkakaugnay na bilog. 9 sa mga ito ay madilim. Isa lamang ang kumikislap. Ito ang hugis na kapareho ng singsing na suot ni Adrian. Tahimik ang lahat, maging ang 2 magkalabang pangkat ay hindi gumalaw. Alam nilang ang sandaling ito ang pinakahihintay nila sa loob ng maraming taon. Humakbang si Victor, ang pinuno ng anino ng bukang liwayway. Adrian, hindi kami ang tunay mong kalaban. Tulungan mo kaming buksan ang pintuan. Hindi pa man nakakasagot si Adrian ay nagsalita naman si Selina, ang pinuno ng kapatiran ng walang hanggan. Huwag kang magpaloko. Kapag nabuksan ang pintuang iyan, aangkinin nila ang lahat ng kapangyarihan. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Adrian sa kanilang dalawa. Pareho silang may nais makuha. Pareho silang may itinatagong lihim, ngunit hindi na siya basta-basta magpapaniwala. Sa buong paglalakbay niya, ay natutuhan niyang hindi lahat ng nagsasabi ng katotohanan ay nagsasabi ng buong katotohanan. Biglang uminit ang singsing sa kanyang daliri. Napapikit siya. Sa pagkakataong ito, hindi isa ang kanyang nakita, kundi napakaraming hinaharap. Sa isang pangitain, ay binuksan niya ang pintuan. Isang napakalakas na liwanag ang lumamon sa buong bundok. Unti-unting naglaho ang lahat ng digmaan, ngunit kasabay nito ay naglaho rin ang lahat ng mahiwagang kapangyarihan sa mundo. Sa isa namang pangitain ay tumanggi siyang buksan ang pintuan. Nagpatuloy ang labanan sa loob ng maraming taon. Isa-isang namatay ang mga taong kanyang minahal. Sa isa pang pangitain ay sinira niya ang singsing. Nagkabiyak-biyak ito. Kasabay niyon ay naglaho ang lahat ng pangitain. Ngunit nanatili ang pintuan, hindi ito nasira. At nagpatuloy pa rin ang paghahanap ng mga tao sa natitirang 9 na singsing. Biglang naglaho ang lahat ng kanyang nakita. Napadilat si Adrian. Ngayon ay naunawaan na niya ang tunay na dahilan kung bakit siya ang pinili ng mahiwagang singsing. Hindi upang maging pinakamakapangyarihang tao. Hindi upang baguhin ang buong mundo, kundi upang gumawa ng pasyang walang ibang kayang gawin. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pintuan. Mahigpit ang pagkakahawak ng lahat sa kanilang mga sandata. Walang sinumang nangahas na pigilan siya. Pagtapat niya sa pintuan ay kusang lumiwanag ang singsing. May isang maliit na uka sa gitna ng bato. Eksaktong kasukat ito ng kanyang suot. Marahang ipinatong ni Adrian ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon ay bumukas ang pintuan, hindi ginto, hindi kayamanan, hindi sandata. Isang napakalawak na bulwagan ang nasa loob. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng puting kasuotan. Tahimik itong nakatingin kay Adrian. Wala nang iba? Tanong ng matanda. Wala. Tanging ikaw lamang ang pumasok. Napalingon si Adrian. Sarado na ang pintuan. Naiwan sa labas sina Marco, Victor, Selina at ang kanilang mga tauhan. Parang hindi sila maaaring makapasok. Sino kayo? Tanong ni Adrian. Bahagyang ngumiti ang matanda. Ako ang huling tagapagbantay. Higit 1,000 taon na akong naghihintay. Nagulat si Adrian. Paano nangyari iyon? Ang panahon ay iba ang takbo sa lugar na ito. Lumapit ang matanda. Tumingin ito sa singsing. Nakita mo na ba ang katotohanan? Hindi pa. Kung ganoon, oras na. Iniunat ng matanda ang kanyang kamay. Biglang lumutang sa himpapawid ang 10 singsing. 9 dito ay yari sa iba't ibang metal at may magkakaibang kulay ng bato. Ang ika-10 ay ang suot ni Adrian. Ito ang 10 singsing ng tadhana. Bawat isa ay may natatanging kapangyarihan. Ngunit kapag pinagsama-sama, maaari nilang baguhin ang mismong takbo ng panahon. Napahigpit ang kamao ni Adrian.
Kaya pala walang tigil silang naghahanap. Tumango ang matanda. Maraming taong naniwalang ang mga singsing ay ginawa upang mamuno. Nagkamali sila. Kung hindi para sa kapangyarihan, para saan ang mga ito? Tahimik na ngumiti ang matanda. Ang mga singsing ay hindi ginawa upang baguhin ang mundo, kundi upang subukin ang puso ng tao. Napatigil si Adrian. Hindi niya agad na unawaan ang sinabi nito. Nagpatuloy ang matanda. Sa loob ng 1,000 taon, wala ni isang tao ang nakapasa. Lahat sila ay pinili ang sariling kapangyarihan. Lahat sila ay pinili ang sariling kagustuhan. Tanging ikaw lamang ang paulit-ulit na piniling iligtas ang iba. Unti-unting lumiwanag ang buong bulwagan. Isa-isang nabasag ang 9 na lumulutang na singsing. Nagulat si Adrian. Ano ang nangyayari? Tinatapos na ang kanilang tungkulin. At ikaw ang huling tagapagmana. Kasunod niyon ay nagsimulang mabiyak ang singsing na suot ni Adrian. Napaatras siya. Hindi! Ngunit ngumiti lamang ang matanda. Huwag kang matakot. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi naninirahan sa isang bagay. Naninirahan ito sa taong marunong gumawa ng tamang pasya. Sa huling pagkakataon ay kumislap ng napakaliwanag ang singsing. Pagkatapos ay tuluyan itong naging alikabok. Kasabay niyon ay nawala ang lahat ng kakaibang liwanag sa buong bulwagan. Naramdaman ni Adrian ang kakaibang gaan sa kanyang dibdib, parang may malaking pasaning nawala. Unti-unting bumukas ang pintuan. Nang lumabas siya, ay nakita niyang nakatayo pa rin sina Marco, Victor at Selena. Ngunit may kakaiba. Wala na ang kanilang mga sandata. Ang mga simbolo sa kanilang kasuotan ay unti-unti nang naglalaho. Ramdam nilang nawala na ang kapangyarihang matagal nilang hinahabol. Napayuko si Victor. Tapos na. Tahimik ding napaluha si Selena. Sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, wala na silang dahilan upang magpatuloy sa digmaan. Lumapit si Marco kay Adrian. Ano ang nangyari sa loob? Ngumiti si Adrian. Wala nang dapat pag-awayan. Tahimik silang lumabas ng bundok amihan. Pagbalik nila sa baryo ay natagpuan nilang ligtas ang kanyang lola. Unti-unti ring gumaling si Elias matapos mahanap ni Aling Salve ang halamang makalulunas sa lasong dumadaloy sa kanyang katawan. Lumipas ang maraming buwan. Unti-unting nagbalik ang katahimikan sa buong lalawigan. Ang dating mga magkakalaban ay nagsimulang mamuhay ng mapayapa. Wala nang naghahanap sa 10 singsing ng tadhana dahil wala na silang mahahanap. Isang hapon ay muling nagtrabaho si Adrian sa kanilang bukirin. Habang pinagmamasdan niya ang papalubog na araw, napangiti siya. Naalala niya ang lahat ng pinagdaanan, ang mga pangitaing nakita niya, ang mga labanang hinarap niya, ang mga taong nawala at ang mga taong kanyang nailigtas. Napagtanto niyang ang pinakamahalagang aral na kanyang natutuhan ay hindi tungkol sa kapangyarihan, hindi tungkol sa mahika, kundi tungkol sa pagpili. Ang hinaharap ay maaaring masulyapan. Ngunit ang tunay na humuhubog dito ay ang mga pasyang ginagawa ng tao sa kasalukuyan. At habang patuloy na umiihip ang banayad na hangin sa malawak na bukirin, nagsimula ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Isang buhay na hindi na ginagabayan ng mahiwagang singsing, kundi ng kanyang sariling kabutihan, tapang at pagmamahal sa kapwa, wakas.